maraming Oh, eskwelahan, no? Even in modern times na parang ipinagbabawal yung Filipino language, no? Sa eskwelahan. Gusto nila English, and pinagmamalaki pa ng ibang schools na only English spoken here, no? Bakit naging ganon? At hindi ba pwedeng pagsabayin na maging proficient dun sa dalawa? Kasi parang yung policy na yan, ini-imply na kapag nagpi-Filipino ka, hihina ka sa English. well, bahagi yan ng ating colonial mentality. Yun ang aking thesis dito sa libro ko na ito na lumabas recently. Mhm. Kung kung meron kayong librong ito, dito ko pinaliwanag lahat ng naging problema ng pag-develop ng wikang pambansa natin Mhm. because of the intense Americanization of our consciousness during the 20th century. Ah, yung mga reklamo nung panahon ni Quezon tungkol sa wikang pambansa, eh, nirereklamo pa rin ng mga tao na naniniwala no, English ang kailangan. Ibig lang sabihin, hindi pa ganap na naniniwala ang lahat ng mayaman. Mayaman actually yun eh. Mayaman sa dahilan kung bakit kailangan natin ng isang wikang pambansa. Kung yan ay masusolusyonan ng ating gobyerno, mainam. Noong araw, kaya nagkaroon ng bilingual policy, para matugunan nga yung pangailangan na maging proficient ang mga eskwela natin sa English at sa wikang pambansa. Pero ang problema dyan ay hindi naman yung mahirap ang English o mahirap ang Pilipino. Kundi ang problema dyan ay failure in education. Yung ating language education in the Philippines, napaka-pangit, napaka-Jurassic. kaya, kaya hindi umunlad ang ating pagtuturo ng languages. Kaya nagkaroon ng ganun ding desire yung mga tao o kaya nagkaroon ng ganung idea na pagka nag-aaral ka ng Pilipino, hihina ka sa English. Pag nag-aaral ka ng English, hihina ka naman sa Pilipino.